Check, check, check. Kape. Yan, ito yung electric fan ko. Bale, sa video ito, naisipan ko lang i-unbox yung dumating ko na order sa Shopee. Itong Infinix Smart 7. So sa video ito, papakita ko kung paano ako mag-setup ng top view ng pag-unbox. Yun, so yun yung i-discuss ko sa video na to. So bale, parang raw video lang kung paano ko lang ipe-prepare yung paggagawa ng ganong angle ng shot. Sensya na maingay mga bata. Ito yung setup ko, itong lamesa. Lilinisin ko lang to. Tapos gagamit lang tayo ng ilaw. Tingnan natin kung gagamitin pa natin to. Ito yung gagamitin din nating ilaw. So lipitin ko muna to. And yun, tsaka ko sa inyo didiscuss yung setup natin. You want to be a content creator? Press record. Tapos na yung paglilinis natin. Ngayon, ang gagamitin ko na pangkuha niya ng top view pang video is itong mic stand. Ayan, yung mic stand. Ayan, pakita ko sa inyo yung itsura. Ayan, ito yung paa niya. Ayan, mic stand. Tatanda lang natin dito sa mic stand. Extend ko muna. Ayan. Extend para makita. Ito, nakikita nyo to. Igaganyan ko siya. Dito ko ikakabit yung phone. Tapos, itong paa niya. Kung saan nakaturo ito, doon din dapat ito nakaturo. Tandaan nyo, ito doon papunta. Ito doon papunta. Para hindi siya gumanon. Kasi pag nandito siya nakaturo, maaari siyang matumbang ganon. So kung saan to nakaturo, yun, nakaalalay siya, nakatukod ito. So yun yung ano. Ngayon ito, tatanggalin natin to. Tuwid ko muna. Naingay yung mga bata sa labas. Ayan. Kita. So itong dulo, tatanggalin natin. Kung makikita nyo, medyo malaki yung screw nya. Ano yan? Kumbaga 1/8. Yan, malaki yung ano. Ilawan natin muna. 1/8 yung screw nya. So, kailangan natin ng converter dyan. Ito ang gagamitin ko sa kanya. Ito yung phone clip. Tapos ito yung converter. Yung butas niya, ayan o. Papansin mo. Ayan, dito kasi yung ilaw ko sa gilid eh. Ayan. Kasi siya dito. Kasi yung butas nito, ito naman yung sa dito. Ayan. Kaya itong gagamitin ko kasi na-adjust to. Nakaganyan siya mamaya. Ngayon, kung kasi ito, medyo ano to eh. Mapapansin nyo, madali mabend. Nabibend to. Pero hindi naman sobrang bigat ng po natin, kaya kaya niyang i-handle. Ngayon, kung gusto nyo matibay na matibay, ito gagamitin nyo, yung metal. Kaya lang, nakatayo lang siyang ganyan. So, hindi nyo siya mapapahigang ganon. Kaya ipoposition nyo siya dito sa taas. Dito mo siya ipoposition pag ganito. Eh, ang gusto kong kasing position patagilid pag ganito. Kaya, yun. Kaya gusto ko yung nakaganito. Kaya gusto kong gamitin ito. In case na ito. Ngayon, kung gusto mo pa rin siya magamit ng patagilid, gamit itong metal, gagamit ka ng ball head. Kaya lang sa ball head, pipiliin mo dapat yung mabili mo yung ayan, yung malaki yung butas. 3/8 yung butas dapat kasi may ball head na 1/4 lang, which is hindi kakasya. Ayan. So ito dapat yung mabili mo yung
3/8 yung butas, hindi yung 1/4. 1/4 lang kasi to. So yan, konti lang naman diferensya nila. Kaya lang kasi marami ka pang gagalawin sisikipan, kaya mas gusto ko itong simple lang. Ito yung gagamitin natin. Okay, so ilalagay lang natin to. Sisikipan. Ayan, masikip na masikip. Tapos ilalagay lang natin din itong clip. Okay. Ayan. Dito natin siya i-position. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ito, dapat nakatapat siya dito. Ayan. Magkatapatan sila. Okay, taas na natin. And then, ayan. Marami tong adjustment. Kaya, hindi ka malilito. Ayan. So sa ilaw, gumamit ako ng dalawa, tapos isang malaki. Kahit anong ilaw naman pwede nyo gamitin, basta maliwanag lang yung magiging itsura nitong lamesa nyo. Ito lang naman halos kita dyan. Tapos i-ready nyo lang pala yung mga gagamitin nyo, kagaya ng kung gunting, kaya itong mini, tawag dyan, cutter. Yan. So yun, i-ready nyo yan. Tapos syempre yung package na bubuksan nyo. Tapos yung cellphone na gagamitin nyo. Ito yung gagamitin kong cellphone pang video dyan. Pagdating naman dito sa sa itong stand tapos itong lamesa, huwag nyong pagdidikitin to. Ito yung kasi once na nakadikit siyang ganyan, pag ginalaw mo tong lamesa, magagalaw din ito mismo gagalaw. So, dapat may space lang kayo. Huwag naman sobrang layo. Space lang para once na magalaw nyo tong lamesa, hindi to gagalaw. So, yun yung great advice ko dyan. Siyempre, bago tayo magsimula, pangit naman kung madumi yung kamay natin. So, kailangan natin maghugas ng kamay bago tayo mag-start. So, hugas muna tayo kamay. Ayan, after natin maghugas ng kamay, syempre ready na tayo. So, pakita natin. So, ito na yung setup natin. So, ayan, gitna nyo lang. Ayan. So ayan, tapos ko nang na-unbox. So ayan, sana may natutunan kayo sa ating video. Dito pinakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng headshot. Yung pwede nyo actually itong gamitin na unboxing content. Kunwari mag-unbox lang kayo ng mga bagay tapos bu-voice over nyo. Yan, pwede yung ganitong setup sa inyo. Lagyan nyo lang ng magandang lightings. Kasi yun ang nag-ano dito, ang nagbibigay talaga ng magandang itsura doon sa ating pag-unbox is yung magandang lightings. Kung mapapansin nyo, talagang malapitan yung ilaw ko para maliwanag na maliwanag. Pwede nyo naman i-adjust yung liwanag doon sa cellphone nyo para hindi wash out yung kulay ng mga ina-unbox nyo. So sana nakatulong sa inyo ang video na to. At huwag mong kakalimutang mag-hit ng like kung di mo pa na-like ang video na to. At huwag kalimutang mag-subscribe kung gusto mo ng mga ganitong content. At yun, hanggang doon lang muna ang ating usapan. Ako nga pala si Kuya Ed. Always remind you,
You're great. Kita-kits. Kita-kits sa susunod na video. Kape.